So, i-discuss ko kung ano yung suot ko ngayon. So, eto, ang attire nito is formal attire, which is sinusuot every interview or kahit nasa workplace ka na. Yung iba kasi wala silang uniform, so this will do. Formal attire. So, dapat yung hair mo is nakaban. So, may inner blouse or polo. And then, skirt. Dapat yung skirt is at least 1 or 2 inch above the knee. So, and syempre, of course, the most important para mas magmukhang formal is yung blazer. And additional ko is yung shoe natin is dapat at least 1 or 2 inch para mas mukhang mas matangkad. So, and meron tayo ditong 5 questions. So, bubunot ako ng kahit at least 3 questions and sasagutin ko siya isa-isa. So, okay. So, here's the first question. How long does it take you to calm when you're, how long does it take you to calm when you've been angry? So, ako, siguro kapag nagalit ako, kaya ko namang ikalma yung sarili ko kagad. Pero yung tibok ng puso ko tsaka yung init ng ulo ko, so siguro it takes a couple of minutes bago ako mag-cool down yung inner feelings ko talaga. Pero kaya kong patahimikin kagad yung sarili ko o yung bibig ko, na kaya kong pakalmahin kagad yung outer self ko. Pero yung inner self ko, yung kunwari yung galit ko or yung tintig ng puso ko na sobrang bilis, syempre kapag nagagalit tayo. So, it takes a couple of minutes. So, next one. Okay. Do you like helping people out? Of course. I like helping people out, especially when I think depressed sila or stressed or bidinado ng problema. Gusto ko silang kausapin. Gusto ko hindi naman magbigay totally ng advice, or syempre siguro pwede na din magbigay ng advice kung hihingin nila. Pero kasi di ba mga tao na gusto nila yung tutulungan sila pero makikinig lang sa kung ano yung problema o yung nararamdaman nila. When they ask you for your advice, for my advice, so tsaka ko siya ibibigay. Pero at the same time, gusto ko yung kinakalma ko siya and sinasabi niya lang sa akin lahat ng problems niya. So, siguro sa paraan na yun, nakakatulong. At least nakakatulong ako. Okay, next po. This one. Do you like meeting people? Yes po. I like meeting people. Especially my friends. Kapag magkikita-kita kami, band together. Lalo na yung mga friends ko na matagal ko na hindi nakakasama. Pero kapag nagkita-kita kami, parang wala pa rin nagbago. As is pa rin yung samahan namin. So, yun po again. This is my formal attire for interview. Thank you! So, this one naman po is for casual wear. So, wala, pag-aalis lang tayo ng bahay, meeting friends, meeting relatives. So, for hair po, I like it when nakapin po siya and nakalugay po siya sa baba. Gusto ko po kasi medyo pagka-wavy or curly, wavy ng hair ko. And for the top po, I wear nude color halter. Halter top po siya. I like halter tops kasi it makes me little bold and sexy. Kahit lalo kapag wala yung jacket. So, pinarnahan ko lang siya ng brown jacket para medyo mag-blend yung color niya. And for bottom po,
black trouser. And for my sandals naman po, black and white. Para medyo matching yung color niya. And I like it when suot ko or gamit ko po itong cutie na bag. So, lagayan lang ng kung ano-anong anik-anik. So, for casual wear po, yan. And for this casual wear, I have 5 questions po. And at least 3 din, sasagutan ko yung 3 questions. So, ito yung mga questions. So, okay. First question. When making decision, do you rely more on your feelings than analysis of the situation? So, hindi pa ako nag-realize sa feelings kapag gumagawa ako ng desisyon. Siyempre, kapag gagawa ng desisyon, kung basta mo na lang paiiralin yung nararamdaman mo sa paggawa mo ng desisyon, pwede pong magkamali tayo. Siyempre, una, alamin po muna natin ano yung punot dulo, bakit tayo gagawa ng isang desisyon, ano po yung rason. So, dapat iniisip po muna, makakabuti po ba o makakasama yung desisyon na gagawin natin. Kung makakabuti ba ito sa atin, pero makakasama sa ibang tao. So, yun po. Dapat isipin muna natin, hindi yung basta-basta na lang tayo magdidesisyon base sa kung ano yung nararamdaman natin. So, next po. Okay. So, ito. How often do you go out into a social environment or a public place before the quarantine or pandemic? So, lagi po. Siyempre, una-una, halos araw-araw po yung pasok ko sa school before. And after nun, siyempre, after school or before school, sinasabay ko na po yung mga deliveries ko. Kasi nga po, rumarakit po ako, nagbebenta po ako ng mga bagay-bagay. So, yun. Madalas po talaga akong lumabas before nung pandemic or nung quarantine. So, last question po. So, ito. How often do you travel before quarantine or pandemic? Actually, hindi naman po ako madalas mag-travel. Nag-travel lang po ako kapag summer and Christmas season. Kasi yun lang po talaga yung time namin and usually, yun lang po talaga yung mga panahon na umuwi yung mother ko. Summer and Christmas season. So, yun po. Ganun lang ako twice to thrice a year. Ganun lang ako kadalas mag-travel. Hindi ako nakakapag-travel talaga ng weekly or monthly. So, yun po. So, this is the last po. So, for casual wear. So, yun lamang po and thank you. So, this attire is our school uniform. Basically, ang student ni STI College. So, for the head, meron kaming beret. And part of uniform na din siguro syempre yung at least light makeup. So, nakilay lang ako, mascara and lipstick. And for the hair naman, if yung hair mo is above shoulder, it's okay na hindi ka na magtali ng buhok, pero at least presentable naman yung hair. And for, yung mga hair na lagpasan ng shoulder, so ganito siya. As you can see, meron na akong hairnet. So, for the top naman, meron kaming pin, scarf, of course, inner blouse or polo. And then, syempre, part ng uniform is ID. And, what you call this, a blazer. So, yan yung pang-tops namin. And then, for bottom naman po, meron kaming pleated skirt. Yan.
Yan. So, I'm wearing skin tone stockings. It's recommended po. And then, at least 2-inch na high heels. Yan, 2-inch. Recording po siya at least 2-inch. So, for this attire po, meron akong 4 questions. And each questions, sasagutin ko. Siguro at least 3 questions. Sasagutin ko siya. So, ito siya. So, first question. Do you tend to always see the good in people, no matter what the circumstance is? Circumstance is, yes po. Lahat naman ng tao may good side yan. So, may mga particular reasons lang siguro kung bakit nila nagagawa yung mga hindi kaaya-ayang bagay, ganon. And, I judge people po kasi depende sa kung paano ko siya nakilala. Depende sa pakikipag-usap niya sa akin. Depende sa pakikisama niya sa akin. I don't judge people po by the dahil lang sa sinasabi ng iba. Example po, ay, si ganito, si ganyan, ano yan eh, ganyan, ganito yung ugali niyan. No po. I don't judge people by that. I judge people kung paano ko po sila nakikilala. And naniniwala naman po ko na lahat ng tao is may good side. So, yun. First question. For our second question is, are you always busy during your online learning? Yes po. Medyo busy talaga ako this online learning. Syempre, online learning, may mga schedules naman yan for synchronous class and asynchronous class. May mga deadlines naman. So, may 2 children na po kasi ako. And yung panganay ko is 5 years old, which is kinder na po. So, syempre, homeschool din sila. So, nagiging mother teacher niya ako. And, magpagiging nanay naman dun sa 2-year-old son ko. And, lastly is, rumaraket din po ako. So, yun. Hindi naman dahil sa wala ako or ano. Regular naman po yung pagpapadala ng mother ko from abroad. And may income naman po yung partner ko. Pero, hindi naman sama pride ako. Pero, gusto ko po kasi na at least nakakatulong ako sa kanila sa mga daily expenses or daily needs namin. So, yun. And last one po. Ano ba yan? Ay, nakuha. Ito. Are you generally passionate about your chosen course program BSTM? So, yes, I am generally passionate. Actually, way back 2014, nag-stop ako ng school ko. Pero, gusto ko kasi talaga is matapos ko yung pag-aaral ko. So, 2018, 2019, so, bumalik ako ng school. Dahil gustong-gusto ko talaga tapusin yung course ko ng BSTM. And, I know na kahit pa paano may ububuga ako sa course na to, especially kapag binigay ko talaga yung best and efforts ko. So, gusto ko tong course na to kasi, unang-una, hindi ko naman pinapangarap maging FA, but at least a crew sa isang airlines or sa isang cruise ship. Ganun po. So, that's why gusto ko talaga siyang tapusin. Bumalik talaga ako sa pag-aaral kahit na okay naman yung salary and work ko before. Dahil passionate po talaga ako na matapos ko yung course na to. So, yun lang po. Thank you. So, as you can see, this attire is also a formal attire for attending formal events. So, I'm wearing a long gown. And tinirnohan ko siya na at least 3 inches na high heels. And I'm also wearing at least glittery light makeup.
So, yung hair ko din is nakaban kasi mas formal tignan. Since it's a formal event, mas maganda tignan yung nakaban yung hair mo. Kasi yun nga, mas formal siyang tignan. And also, as you can see, yung top ko is glittering din. Kasi, lalo na kapag gabi, mas magandang tignan kapag yung damit mo is may sequins. And kapag, pagka tinatamaan siya ng ilaw, is nag-reflect. And also, itong top din is also called halter top. And may isa pang kind ng halter top, yung ganito siya, tapos tinatali siya sa likod. Halter top also is, tawag din sa kanya is backless. Kasi, mas pinapakita and na-emphasize yung likod mo. Yan, ganyan. Kapag halter yung suot mo. So, mas nakikita yung pagka-broad or kung gaano kaliit yung shoulder. So, meron ditong 5 questions na sasagutin ka din. So, ayan siya. So, pipili ako ng siguro at least 3. 3 din. Siyempre, okay. First question, while solving a problem, you would rather follow a familiar approach or seek a new one? Well, for me, wala namang masama siguro kung ano yung nakasanayan mo at sa tingin mong makakasolve ng problem mo is gawin mo. Siyempre, yun yung alam mong approach na makakapag-solve dun sa particular problem. Pero, okay din naman yung seek a new one approach na mag-iisip ka ng bagong pwede mong isolusyon dun sa problema. Siyempre, kapag kunwari, itong problema na to, tas bago yung naisip kong way para isolve siya, maging tama man o mali yung kalalabasan, at least may bago akong natutunan. So, yon para sa akin, ganun. Walang masama kung mag-explore tayo at tumingin sa mga hindi natin nakasanayan para may mga bago tayong natutunan. So, next. Okay. Are you easily affected by the strong emotions? Medyo strong emotions. Like, mga personal problem. Apektado talaga ako as in. Pero, kapag, hindi ko siya dinadala sa, kunwari sa pag-aaral, or kung sa trabaho man, nagpapaka-formal ako, ganun. Kunwari may problema ako, and I'm working sa isang hospitality industry. So, ang pangit naman kunwari, nag-work ako before as frontliner sa isang company. So, may mga nagiging problema ko, pero hindi ko dinadali yun sa work ko. So, yun. And last, okay, for you, it easier to gain knowledge through hands-on experience than from books or manuals? Yes, it's easier to gain knowledge sa mga naging experience mo na talaga. Kasi yung sa manuals, yes, nakatatak yan sa utak mo. Kapag inaral mo siya, matatandaan mo siya, may possibility na may idea ka. Pero once na nandun ka na sa particular na scenario o pangyayari na yun, minsan kasi hindi mo na maiisip yung mga pinag-aralan mo eh. Mas maaalala mo kung ano yung nagawa mo sa particular na experience na yun. So, kaya sa akin, mas madaling mag-gain ng knowledge sa experience. Kasi yun talaga yung naranasan mo eh. Hindi mo lang siya, yes, naintindihan mo kasi binasa mo, inintindi mo. Pero wala ka pa doon sa mismong senaryo na yun. So, yun. Hands-on experience. Mas madali mag-gain ng knowledge. So, thank you for once again.